Ang poging Deputy Court Administrator naman ng Korte Suprema, si Justice Leo Madrazo, kasama na natin. May buntag mo, Justice. May buntag, Sir Angel. May buntag sa naminaw sa imong programa. Sa live streaming. Thank you ha. Thank you for joining us this morning. Last week ho, nanggaling ho kayo ng Mindanao para i-assess ang sitwasyon doon ng mga apektadong korte natin. Gaano karami ho ang courts natin na naapektuhan sa Lindol, Justice? Actually, umikot po kami sa Socsagen area, South Cotabato, Sarangani, General Santos, pati hanggang Coronadal. Ang medyo badly affected yung Malapatan na court and sa Gensan. We will be submitting a report within the week sa court tsaka sa court administrator po. Oo. Ilan Justice ang at tsaka ano extent ng damage? Yung kasi sa Malapatan, hindi kami pinapasok dahil naka-cordon. Talagang so, dako yun. Siraho siya. Dako. Oo. So, sa Malapatan, sa ibang lugar. Opo. Sa Gensan po may mga tiningnan din kami na we will still have to evaluate, pero I don't know kung the local, yung office of the building official already allowed them to return to work. Nagkaroon ng aftershock kahapon yata dahil dun sa Governor Generoso sa Davao Oriental. So I don't know how it will affect the return to work ng mga courts. So paano yun? Di wala. Kailan siya mag-resume ng trabaho? As of last week, naka-suspend yung court operation ng General Santos. But yung ibang lugar sa South Cotabato like Polomolok, yung mga hindi naman badly affected, they might have started operations yesterday. Oo. Pero hindi naman din kasi sila po pwedeng maglipat ng location, ano? Halimbawa, yung dito sa may Glan, doon sa sa Malapatan. Circuit po 'yon. Glan Malapatan. Yung Glan kasi dati doon siya naka-house sa Glan, tapos nung nagkaroon ng Lindol last time, nilipat sa Malapatan. Lumipat siya ng seat sa Malapatan. Nako. Ngayon naman sa Malapatan naman. Naman ng so yung Malapatan, we're trying to see kung anong pwedeng option, whether she will have to rent a space, merong nare-rent, or may ma-provide na iba ang local government unit ng Malapatan. Kasi nasa ilalim po siya ng sa baba siya ng munisipyo ng Malapatan. Kaya ko naman natanong yun, Justice, siyempre, madidelay ang pasok nila, madidelay din natin ang pag-dispense ng justice, di ba? So, yun talaga, wala tayong magagawa. Kung affected din yung kung mag-work from home or online sila, ang records na doon sa court, tapos affected din yung internet and other facilities. So, medyo problematiko right now. At saka yung custody ng mga ebidensya, mahirap po yun eh. Dahil baka mamaya ma-technical, ma-dismiss dahil because of the issue of integrity, because of pag-iingat ng mga dokumento. Hindi naman siguro. Pero yun nga lang, ang infrastructure kasi naka-cordon yung area ng Malapatan yun. Yun ang medyo naikutan namin na medyo badly hit. Okay. But pero other areas naman, pwede na mag-resume. Din kasi nalang aftershocks. In fact, nung Saturday, nung nasa Gensan Hall of Justice kami, nagkaroon ng medyo malakas na aftershocks. So, naglabasan din kami sa building. Justice, right now, ilan ho ang would you know kung gaano karami pang kakulangan natin ng Hall of Justice? Marami pa may shortage pa rin ba tayo? Ay, medyo marami pa po. Marami pa. Sa iba-ibang lugar, not only in Mindanao, but we really have to catch up with building this Hall of Justice nationwide. Mga ilan na Justice? Right now, I don't have the figures. Okay. I don't have the figures, pero medyo marami-rami po ang hinahabol natin to construct. Yan, hinahabol nila kung kailangan. Pero kahapon ho, pumunta din ho kami dito sa pumunta kami sa Pangasinan, ha?
nakakayamang sabihin pero hindi kagandahan din yung mga hold of justice ng ibang mga probinsya natin, Opo, Justice. kasi Ano? hindi ho kasi lahat Supreme Court constructed. Meron din kasi LGU provided. So, Okay. like yung example, yung doon nga sa Malapatan, ang nag-provide ho noon ng LGU. is yung LGU po. Oh, okay. Opo. Oo. And ayun, marami pa rin hong kinakailangang ayusin ho na mga korte natin. In the meantime, thank you for joining us and Opo. more or less may figure ho kayo nung damage estimate I mean, in value, in value. Opo. hindi ho namin Sa bagay, ma-figure oo. out pa. Kasi structural. Kasi namin, yun na lang, tinignan lang namin yung structure at yung damage, pati yung courthouse, kung anong may mga effect sa kanilang structural integrity. Ganyan. Oo. Pero as to yung value, wala pa ho Wala pa. kaming Okay. succeedure. Oo. Sige. Thank you, Justice, for joining us. Ingat po kayo. Salamat po Apo. din Kong Apo. for calling. Apo. Amping. Si Justice Leo Madrazo, ang Deputy Court Administrator natin. Maganda